Ibig sabihin tayo mga affiliate, kaya tayo nagre-repost o nagre-resell dito sa platform para mangumisyon. Yun ang ibig sabihin nun. Pero, merong mga post natin, meron tayong naipopost na hindi naaprubahan para tayo ay magkaroon ng komisyon. Kahit na malaki pa ang iko-komisyon natin doon. Ibig sabihin nun, nagkaroon tayo ng problema sa pagpo-posting ng item. Nagkaroon tayo ng mali. Pero mostly naman kapag alam mo na ang gagawin mo, hindi ka na magkakamali. Or kahit nasabihin natin alam mo na ang ginagawa mo, maaari pa rin magkaroon ng pagkakamali dahil sa policy ng TikTok, mayroong binabanggit doon na unintended or hindi sinasadyang violation. Unintended violation, hindi sinasadya. Na ibig sabihin, kahit na alam mo na ang ginagawa mo bilang isang affiliate, ilang buwan ka nang nag-affiliate, alam mo na yung editing, alam mo na yung inserting ng caption, ng description, alam mo na kung paano i-edit lahat, pati yung mga photos and your cover photo. Meron pa rin pangyayaring unintended violation. Okay? Makinig. Ang unintended violation ay gawa mismo ng pagkakamali ng AI ng platform. Hindi lahat ng AI ay perfecto. Hindi lahat perfecto. Okay? Kapag nangyari yun, at alam mo namang wala kang in-insert na iba, o wala kang ginawang ibang editing, puntahan mo yung post mo. Every time na magpo-post tayo para malaman natin kung merong violation ng post, puntahan natin yung post note natin habang nakapost pa siya ng habang fresh pa. Pindutin natin yung 3 dots, yung tatlong tuldok sa baba ng Save tab. At makikita natin doon yung Analytics. Okay? Sa Analytics, pindutin natin siya. Makikita natin sa loob noon kung merong violation yung post natin. Dahil sa taas ng key metrics ng ating post, magpa-pop up doon, mag-a-appear doon yung kulay beige na message galing sa platform. Na ang sinasabi, your post cannot be sinasabing hindi pa pwede sa For You page or sa FYF for You feed dahil may nilabag siya. So, click natin yung tab na yon, kulay beige siya. Cannot be recommended for You feed, sabi nga nun. I-click natin yon, mapupunta tayo dun sa ibig sabihin nung message na yon, at doon ilalagay mismo, nakalagay kung ano yung violations na nangyari. Ang dapat mong gawin, kapag nandun ka na, i-click mo yung kasi sa baba, pag binasa mo lahat yung may maglalagay, kasi papaliwanag nila yung post mo is unoriginal, ganun, or malabo, ganun. Sa bandang baba nun, mayroon dong tanong, is this helpful? Sabi ganun. I-click mo lang yung no para makapag-apela ka. Doon, ipapaliwanag mo doon. Nakalagay doon, may mga choices doon. Kung ang pinipili ko lang dahil lahat naman ang nire-repost ko bilang affiliate dito sa platform ay galing sa TikTok Shop. Hindi galing sa labas ng planeta, okay? Galing mismo sa TikTok Shop ang ipinopost natin, inire-repost at imposibleng magkaroon tayo ng mali sa pagpopost natin dahil sa kanila mismo nang galing. Ang maliwanag na dapat natin gawin, mag-apela tayo. Kagaya ng sinasabi ko nga, sa baba mismo ng tab na yon, makikita mo doon ang question. Is this helpful? Sabing ganon. Ulitin ko, sa baba niya may tab doon. Yes or no lang. Pinutin natin yung no. At kapag napindot natin, merong magpa-pop na choices. Ang pinipili ko lang doon, I've seen posts like this on TikTok. Yun ang pinipili ko lang lagi. Every time na magkaroon ng dahil alam ko namang wala akong in-insert na iba ron. So, ang mangyayari kapag inapila natin, lahat ng post natin, huwag natin buburahin kapag siya ay may violations, okay? Kahit binura mo yan, alam niya. Naka-record pa rin sa settings natin yung mga binura nating post. Sasabihin niya kung ano yun. Alam niya. Kaya ang dapat mong gawin kapag kada post mo, click the 3 dots sa baba ng Save tab. Pumunta ka sa Analytics, pindutin mo. Pag nakita mong may kulay beige na message sa taas, nakalagay doon, your post cannot be tawag dito kanina. Hindi siya pwede mapunta sa FYP or FYF or You feed. I-click mo 'yon.
nandun lahat yung reasons. Then mag-click ka sa baba, is this helpful? No. Ipaliwanag mo doon, I have seen posts like this on TikTok. Yun lang pinipili ko doon. And after a while, siguro mga 1 day, 1.5 days, ganun, hanggang 2 days, makikita mo yung reason doon, yung notification sa inbox mo, sabihin nila, your appeal approved. Ganon. Pero pag may pagkakamali ka talaga na hindi mo natandaan kung ano yun, o may hindi ka natanggal doon, kasi may maraming pinagbabawal sa pagre-repost kailangan i-edit mo siya. Lahat ng kailangan i-edit, i-edit mo. I-edit mo yung description, i-edit mo yung caption, i-edit mo yung photos para sa videos na gagawin ng AI, i-edit mo yung cover photo. Kung ano man yung music background na napili mo dun sa pangalawang tab, palitan mo siya, add sound. Lagi mong i-click ang add sound at doon ka pumili ng uncopyrighted music background. Doon sigurado approve na yan. At magpa-pop up sa taas ng screen ninyo, ilalagay doon, great, sabing ganon. Your work has passed the sound, anong tawag dito? The sound copyright check. Okay? Great work. A great job or great work. Sabing ganon. Your work has passed the sound copyright check. Tapos naka-green check yun. So, pag nakita mo yun, i-click mo na lang yung post. And remember, bago mo i-post edit mo muna yung cover photo para hindi ka makapiright. Dahil dun sa cover photo, hindi pa pwedeng magkapare-pareho ng cover photo. Okay? Dahil pag nakapareha ka dun sa unang nag-post, copyrighted na ang post mo. Kahit hindi ka nagkamali dun sa sounds. Okay?